Hindi Ito, tungkulin ng ombudsman ang araw-araw na press con para sabihin ito ang ginawa ko na ipahayag sa mga tao na nilagdaan ko ang kautusan sa pagpapatalsik kay Senator Juan de la Cruz. Marahil ang aking kalili ngayon ay ginagawa ito. Pero ako ayokong magpasikat kapalit ng dangal ng mga taong hindi pa hinahatulan ng korte. Sapul ka na naman, boy. Ay, nako. Actually, Marlon, dyan mo malalaman kung anong klase ng professional practice meron ang isang ang Samuel Martires. Ito ang problema, Marlon, no? Kailangan mo kasi ang gawin dyan is kung hindi mo mahigitan yung pinalitan mo, at least do the right thing. Eh yung ginagawa ni Boying, hindi na niya mahigitan, hindi pa niya mapantayan, binaba pa niya yung level of expectations ng maraming tao kung ano ang role ng isang ombudsman. Kasi iba ang kanyang motivation, Pam. Ang motivation niya hindi bilang isang ombudsman, ang motivation niya kaya siya naging ombudsman para gibain ng gusto ang pamilya Duterte, para siraan, kasuhan at dipitin ang mga ilang personalidad na balakid sa sindikato ng gobyernong ito. Yan ang problema, Marlon. Kung tingnan mo, look at Secretary Vince Dizon. Hirap na hirap siyang ipagtanggol yung mali dahil you allowed yourself to play such a role na sige, baka kaya ko yan. For what reason? We don't know. Kung ano ang intention mo, ba't mo tinanggap yung challenge na yan na wala kang panalo ever? Marlon, sinong nanalo sa masama? Wala eh. Walang nananalo sa masama. Correct. Diba? Kaya ang hirap ng role ni ngayon ni Boying Remulla. Yung hindi mo na nagampanan yung expectation sa iyo sa DOJ, tapos nilipat ka sa sa kabilang posisyon na mas critical ang mga gawain, di lalo nang ang tao sa iyo nawalan ng kumpiyansa at nawalan ng bilib na kaya mo. Marlon, isang malungkot na balita kahapon nang i-announce ni Kuya Kim Atienza ang pagpanaw ng kanyang anak. What's her name? I forgot her name. Emma. Oo, Emma. She's only 19 years old and yun na nga, siya ay sumakabilang buhay na. Hindi sinabi kung ano ang tunay na dahilan, ngunit may mga speculations na sa comments and all because of her. Yung napag-aralan din naman yung history ng kanyang content. But it is not our position to confirm anything, no? Or even as commenters or even as viewers of her content, follower of her contents. It's not us who should parang confirm, it should be the family, no? At nakikiramay tayo, Marlon. Ang aming pakikiramay sa pamilya ng Mr. and Mrs. Kim Atienza and pati syempre sa buong pamilya, angkan na po ng Atienza. Pero Pam, yung nangyari sa kanilang anak, patunay ito na mahalagang pagtuon ng pansin ng kahit sino, hindi lamang ng magulang, ng kapamilya, kundi pati mga kaibigan, kakilala, yung mga kasamahan natin o kakilala natin na alam nating may dinaranas na matinding pagsubok pagdating sa paano i-handle yung mga bagay-bagay na pinagdaraanan nila sa kanilang sarili. So quickly, no? Anong take mo? Kasi ang sinasabi nila, she was all over the social media, tapos nilalabas niya yung buhay niya doon, and people say na public figure ka, so you allow yourself to be criticized and things like that. Tapos ang sinasabi, the social media is not for the weak. Ako kasi, yung take ko doon, Marlon, if social media becomes your avenue to express yourself, I don't think yung ang dapat sabihin doon social media is not for the weak. Social media is not for mean people. Para sa akin ganun, Marlon Kasi kung alam niyo nang may pinagdadaanan yung tao, you just need to empower her. You don't need to belittle her or criticize her or insult her the more or argue with her para para mas humina siya sa laban niya. May laban nga siya Pero bakit ninyo pinagkakait sa kanya yung social media? And sinasabi natin na yung social media hindi para sa mga weak. 'Di ba? Ang social media hindi para sa masasamang tao na openly you will criticize someone. Alam mo, Marlon, meron akong pinost kahapon. Inatake siya sa pagmamaneho. Inabutan siya sa daan, inatake siya sa pagmamaneho. Tapos yung mga ito mabait talagang Pilipino, Marlon, no? Kahit sabihin mo yung mga barker ng jeep dyan, na topless, tapos tatuan and things, sila pa mismo yung magliligtas sa'yo. Dahil yung mamang yun na inatake, buhay pa naman, pero may damage lang, dinala siya sa hospital. So siya shares na laman na yung mamang yon ay na-ospital at napuntahan ng kanyang pamilya. Sa shares na laman, Marlon. So ibig sabihin, it can help kung gagamitin mo ng tama, 'di ba? Tama pa. And ako kasi lalo pagka-anak, masakit 'yon sa isang magulang. Considering na yung kay Kuya Kim, na kung i-portray siya yung makabagong Ernie Baron. Siya yung makabagong maraming nalalaman sa mga bagay-bagay. Tapos
hindi naabot nung, although alam naman siguro ng bilang magulang to, hindi natin pinangangimasukat, pinag-uusapan lang natin at muli yung ating pakikiramay sa kanilang pamilya. Na naniniwala ako na alam nila yung pinagdaraanan ng kanilang anak, kaya nga hinayaan nila siguro dun sa sa abroad para mahanap ni ate Yung sarili. yung sariling buhay na gusto niyang danasin. And ang dapat na lamang nating isipin dito na sana yung si Miss Emma na anak ni La Kim isa sa pinakamagandang bahagi na dumating sa pamilya ng Atienza. Kasi Pam, nakita naman natin, hindi ko siya nasusubaybayan kagabi ko lang siya napanood ng ibang posting niya na napaka-intelligent bata. And ang nakakapanghinayang dahil yung mga batang ganito katatalino, yung ganito batang napaka-adventurous, di ba, napaka-experimental, na alam natin na marami pa siya dapat matutulungan o marami pa siyang may encounter sa buhay niya. Pero ang maganda lang dito, ang anak po ni Mr. Kim Atienza ni Kuya Kim ay hindi naging sakit ng lipunan. Hindi siya yung kabataan na nabalitaan natin gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Nabalitaan natin na ninanakawan yung sariling magulang dahil lamang sa bisyo, diba? And yun, ibigay natin sa kanila yung respeto at yung taus-pusong dalangin na sana matanggap ito ng maluwag ng pamilya Atienza at sumalangit nawa ang kaluluwa ng kanilang dalagang anghel. Pero Marlon, no? Ako hindi ako magulang, lagi kong sinasabi yan, Marlon, pero tita ako, tiyahin ako. Baka nga, alam mo yon, pangalawa, second mother ka or second father ka kung uncle ka eh. Ikaw yung takbuhan ng mga pamangkin mo. Kaya alam mo na rin kung ano ang pakiramdam, no? Alam mo, Marlon, merong practice yung mga kapatid ko na meron silang time off sa screen. Meron silang screen time off. Kasi mga bata ngayon, Marlon, bigyan mo ng iPad, bigyan mo ng smartphone. Maghapon yan, hindi kikibo. Tapos pag pinakain mo, susubuan mo na lang. Ngunguyain na lang yung pagkain. Pero nakatutok pa rin sa cellphone. Sana maibalik yung panahon, Marlon, na ang bata nasa kalye, no? Nagdo-drawing ng piko. Di ba? Preso, luksong tinik. Naghahanap ng flat na bato para yung pampato. Oo, dun sa sa piko mo, tapos nagta-touch ball, nagsasyato, yung mga ganun, naghahabulan. Ng taguan, no? Yes, sana doon. Tapos magluluto-lutuan yung bato. Yung maririnig mo yung bata na nakasandal yung ulo sa pader. Tapos ang sasabihan ay pagkabilang ko ng 10, nakatago na kayo. Diba? Pera sa likod, pera sa harap. Yun, no? Nakakamiss yun. Yan ang problema nga ngayon, Pam. Dahil sa henerasyon at inobasyon ng technology, mahirap na ring sawayin ang bata na wag gumamit ng mga gadget. Kasi para natin dinedeprive yung kanilang kalayaan na makapaglaro. Yun lang talaga. Dapat nasa tamang oras. Well, ang galing ko sabihin, no? Pero ko rin yan. Issue ko rin yan sa bunso ko. Na talagang nakatutok lagi sa computer. And lalo na sa abroad, ito makaka-relate tong mga kababayan natin sa abroad, no. Minsan naririnig ko naglalaro lang ng computer, napapamura pa eh. Dito sa atin, pag nagmura ka talagang makakatikim ka ng tampal sa magulang natin. Doon talaga what the heck, sasabihan ko lang, listen, what's that, di ba? Yun lang mo. And anyway, mahirap yung discipline sa oras. Yung disiplina. And sana, and ako lang talaga pakonsuelo ko na hangga't maaari hindi ka perwisyo ng lipunan. Malaking accomplishment na yun sa mga magulang. And could you imagine, Pam, si Bryce Hernandez, napakabatang engineer nito. Mm-hmm. And I think ang edad nito nasa early 30s o late 20s, tama ba? Yun ang tingin. And sigurado ako, pinag-aral ito ng kanyang magulang. And sigurado ako na hindi naman magiging engineer yan kung walang angking talino at galing, di ba? Walang utak. And ang nakakapanghinayang, isipin mo, pinag-aral ka ng magulang sa magandang eskwelahan, and talagang nangarap. Lahat ng magulang, ang pangarap nila mapabuti ang kanilang anak. And tapos, ayan na, nakamit mo na, nagkaroon ka na ng isang profession at nabigyan ka ng magandang break sa trabaho, sa gobyerno, na dapat isa kang public servant, ginamit mo yung katalinuhan mo, kagalingan mo, sa pang-aabuso sa kaban ng bayan. Panlalamang, no? O panlalamang. So malungkot yun para sa mga magulang naman ni Bryce Hernandez. And bilang magulang, and syempre, alam ko yung panalangin nila na sana kung ano man yung pinagdaraanan ngayon ng kanilang anak na si Bryce, malagpasan ito. At yung sinabi naman ni Bryce na isosoli niya lahat ng mga willing siyang isolil, yung lahat ng mga nakulimbat niya, isang malaking simula na rin yun na pagtanggap para matanggap niya yung pagkakamali niya, pagkakasala niya. At pagsimula na rin yun para magbago.
Pero hindi natin kakalimutan na dapat sila, hindi Managot. lamang magustuhan, dapat managot na Oo. naayos sa iyo. At saka pinakaimportante, Marlon, yung dialogue within the family. Dapat magkaroon ng open communication. Yung mga magulang dapat, hindi natin dinidikta, pero kung if I were in that situation na magulang ako, meron akong mga ganyan na ako, ang sarili kong pamilya, Marlon, no, I will have the open door policy na approachable ako sa mga anak ko. Hindi ako yung strictang nanay na you cannot talk back or anything. I will encourage dialogue, but not talking back na, ano yung dating na yun, yung swail ang dating, hindi yung ganon. But you encourage dialogue kung ano ang opinion mo sa bagay na to, anong ganyan. Kasi yung open communication nakakatulong din yan, Marlon, para yung bata malayang makapagpahayag at mag-guide siya na hindi lang niya sinasarili yung mga issues, nagkakaroon siya ng interaction with an elderly na na baka ma-open yung opinion niya na maiba pa yung opinion niya. Kasi tama, Marlon, yung sinasabi ng matatanda na papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Nanggaling na kami dyan, learn from us. Actually, Pam, ako ang ko diyan, ang motto ko. Lagi kong yan. Pero ako diyan, papunta pa lang kayo. Hindi ko na babalikan. Lalo kung yung pinanggalingan mo maduming nakaraan. Pam, nakita mo yung message ni Bench Turbo 2125. Ito pasintabi na lang sa pamilya Atienza, muli yung pakikiramay namin. Pinag-uusapan lang to para maging batayan na rin po ng bawat pamilyang Pilipino kung paano natin i-handle yung ating mga anak at yung mga kabataan Pinoy. Sabi ni Benz Turbo 2125, I work sa psych or rehab hospital back in California. Intervention or interaction ang key na solutions na may depression kahit paulit-ulit yung kwento nila na makinig ka. Malaki role ng magulang. Totoo, Benz, ang problema lang kasi talaga. Actually, yun din lagi kong minsan pang-asar na lang sa mga psychologists na. Ang dali nyo sabihin kasi easier than done, di ba? Ano ba to? Minsan kasi, kunyari malayo yung magulang, nasa abroad yung anak. Tapos working parents kayo. Paano yung opening ng communication? Pero lahat naman ng may paraan. Kaya maswerte yung mga anak na maswerte yung mga anak na isa lamang yung nagtatrabaho sa kanyang magulang. Na yung sinanay nakakapag-focus kailang sa problemang pang-ekonomiya nga rito sa Pilipinas. Hindi na advisable at hindi talaga kaya kung isa lamang sa mga magulang ang nagtatrabaho and maliban pa ron, yun sa mga community na kanilang ginagalawan. Ayun, ito ay mahabang talakayan to, Marlon, pagdating dyan sa issue na yan. At it is also a national concern and it's a community interest, no, Marlon? Na kapag pinag-usapan, maraming opinion ng iba, may opinion ako, ikaw, sila, na biktima, tayo, sasabihin na hindi nyo kasi alam and all. So, it's a big topic surrounding this country, no? Pero napag-usapan ng magulang, Marlon, ang isang Boying Remulla, matatandaan natin, magulang din ito, 'di ba? Ito ay nagkaroon din ng issue sa kanyang anak na miraculously in matter of months na solve ang issue, Marlon, at napawalang sala doon sa kanyang kinasangkutan dahil ito ay nagpa-deliver nag-order online ng isang mahiwagang damo, tapos nahuli or na-entrap, something similar to that effect, no? Inaresto na lang, inaresto at yes, miraculously napawalang sala. And hindi naman yung secret decision, hindi naman naging secret. Pero hindi natin alam kung merong secret negotiation. Ayun, uso yung secret yan kasi mainit na Marlon, mainit na pinag-uusapan ng isang Boying Remulla for one straight week because of his his claims na unang-una yung kay Joel Villanueva. Tapos yung of the same issue, yung secret decision daw na hindi ito and yung kanyang pagpapasaring ba, Marlon, doon sa kanyang pinalitan na si former ombudsman, ano nga first name nito, lagi ko nakakalimutan, Samuel Martires, no? May sinasabi nga, buti na lang, Marlon, buti na lang ang isang Samuel Martires snappy pa para makasagot para sa sarili niya, diba? Despite his age. Meron tayong papakitang material. Ito, Marlon, maganda to. Basahin mo nga. Hindi ako diehard Digong, hindi ako DDS. In fact, I am a Marcos loyalist. Yung tatay ni Marcos hindi itong presidente BBM. Hinahangaan ko yung dating presidente Duterte sa pagiging isang maginoo, isang taong nire-respeto ang trabaho ng kanyang kapwa kawani sa gobyerno. Boom! Ano bang nito, Marlon? Ano ba ang context niyan? Bakit niya sinabi yan? Kasi yung pagre-reverse niya nung mga cases, kasi laging sinasabi, siya, ombudsman kasi yan ng Duterte. Lagi siyang ginaganon ombudsman kasi yan ng Duterte. So, siya, ang sinabi naman niya, Marlon, lagi akong kinokonekta kay Duterte. Liliwanagin ko ulit na nung ako'y in-appoint ni Digong,
ang sinabi lang sa akin ni Digong, gawin mo ang trabaho mo. May isang salita kay Digong, wala akong narinig, na Sam, pwede ba pagbigyan mo to? Sam, pwede ba? Wala. Ang perfect pakinggan yan, Marlon. Kasi sa panahon ngayon, Para kasi sinampal ng kaliwat kanan, may kasama pang jombag sa panga. ang sakit naman nun, Marlon. Awi? Parehong sa mukha yung pisngi-pisngi tapos yung panga di mo pa pinaligtas. Hindi, napaka-perfect pakinggan ng sinasabi niyan na merong presidente noon. Kasi makikita mo naman, Marlon, how Tatay Digong let Leni Robredo perform her duties. 'Di ba, Marlon? Meron ngang mga mainstream media na nag-iinit na sinasabing ipapa-impeach mo ba si Leni? Remember that? Oh. Yes, tama. Binaril niya agad. Binaril niya at yung pagbaril niya, sinabi niya, wag gawin yan, talagang natupad. Unlike kay Marcos Jr. na buong giliw kaplastikan na sabihin na hindi dapat ma-impeach ang Vice President Sara Duterte, pero ang unang-unang pumirma sa impeachment complaint o articles of impeachment para iakyat, i-elevate sa Senado ay ang anak niya na si Marcos Charis. Na si Sandro Charis Marcos. Oo nga, Marlon. Tapos, yung may presidente ngayon na pag sinabing hindi dapat ma-impeach si Sara, I have nothing to do with the impeachment, blah, blah, blah. Yung hindi pinapakinggan ng Kongreso. Diba, Marlon? Dapat sabihin na natin ang Kongreso, ang lower, upper, judiciary, legislative, executive, magkakaiba yan eh. Meron silang, these are independent collegiate bodies, Marlon, di ba? Pero meron dapat collaboration, may harmony. Na kapag ang utos ng isa ay para sa kagandahan ng kabuuan, you will just need to agree. Pero ito, yung lahat na ng drama ginawa mo, lahat na ng optics, ng propaganda ginawa mo na wala akong kinalaman diyan, wala akong kinalaman diyan. And end of it all, ikaw lang din pala ang director ng Sarsuelang yan. Wala kang kinalaman diyan, tapos meron kang isang spokesperson na kung talaga namang ipagtanggol yung ginagawang panlalait, ginagawang panggigipit ng Kongreso kay Vice President Sara Duterte, gayon na lamang. And ang maganda rito kay Justice Martires, talagang na siya mismo pinatunayan niya na si PRRD hindi kailanman nakialam sa anumang trabaho tungkulin na nasa co-equal branch na nagtatrabaho sa gobyerno. And patunay ito Pam ng yung ginawang pagpapakulong sa mga kabrad niya sa Bureau of Immigration, sila Argusino, sila Robles, di ba, Mike Robles, na kung saan extortion at plunder at hanggang ngayon po nakakulong sila. So ibig sabihin, si PRRD, pag mali ka, kahit kakampi kita, ipakukulong kita. Pero ngayon, sa administrasyong ito, pag mali ka at kakampi kita, ituturo ko yung kasalanan mo sa iba at ililigtas pa kita. At isa pang kagandahan ng ugali meron at professional practice ang isang Ombudsman Samuel Martires, Marlon, sabi ni Mia Poche, hindi niya ugali na magpa-media lagi. Hindi tulad ni Bonjing na kada anong gawin, naka-media ka agad. Diba? Tama, may quote card si niyan. Ayan, lagi may merong hindi tungkulin ng ombudsman ang araw-araw na press con para sabihin ito ang ginawa ko na ipahayag sa mga tao na nilagdaan ko ang kautusan sa pagpapatalsik kay Senator Juan de la Cruz. Marahil ang aking kalili ngayon ay ginagawa ito. Pero ako ayokong magpasikat kapalit ng dangal ng mga taong hindi pa hinahatulan ng korte. Sapul ka na naman, boy. Ay nako. Actually, Marlon, dyan mo malalaman kung anong klase ng professional practice meron ang isang ang Samuel Martires. Ito ang problema, Marlon, no? Kailangan mo kasi ang gawin dyan is kung hindi mo mahigitan yung pinalitan mo, at least do the right thing. Yung ginagawa ni Boying, hindi na niya mahigitan, hindi pa niya mapantayan, binaba pa niya yung level of expectations ng maraming tao kung ano ang role ng isang ombudsman. Kasi iba ang kanyang motivation, Pam. Ang motivation niya hindi bilang isang ombudsman, ang motivation niya, kaya siya naging ombudsman para gibain ng gusto ang pamilya Duterte, para siraan, kasuhan at dipitin ang mga ilang personalidad na balakid sa sindikato ng gobyernong ito. Yan ang problema, Marlon. Kung tingnan mo, look at Secretary Vince Dizon. Hirap na hirap siyang ipagtanggol yung mali dahil you allowed yourself to play such a role na sige, baka kaya ko yan. For what reason? We don't know. Kung ano ang intention mo, ba't mo tinanggap yung challenge na yan na wala kang panalo ever? Marlon, sinong nanalo sa masama? Wala eh. Walang nananalo sa masama. Correct. Diba? Kaya ang hirap ng role ni ngayon ni Boying Remulla. Yung hindi mo na nagampanan yung expectation sa iyo sa DOJ, tapos nilipat ka sa sa kabilang posisyon na mas critical ang mga gawain, di lalo nang ang tao sa iyo nawalan ng kumpiyansa at nawalan ng bilib na kaya mo.
Kasi hindi mo kaya, kasi hindi mo ginagawa. Dahil hangga't nagsasalita, yan naging kapalit mo, maikukumpara at lalo Marlon, maganda yung mga sinasabi ha, maikukumpara at maikukumpara talaga kung ano ang kalidad ng trabaho mo sa kalidad ng nagawanan niya, na ginawa niyang tama. Saka dapat Ganon. ba talaga araw-araw magpa-interview ang isang ombudsman? Oo nga no, napansin mo yan? Di ba? O bakit, para siyang ano eh, I don't know, para siyang TRICOM. Di ba? Correct. Na parang Kasi makapagong ano, no? nakakita Tama, siya ng nakakita avenue, ng bagong takbo channel. ng Oo. gobyerno na nakakita ng bagong Oo. channel. Nakakita siya ng bagong channel para, I don't know, to promote himself, hindi naman niya pinopromote kung ano yung ganda ng or accomplishment ng opisina niya eh. At ang masaklap, Pam, kung yung mga pinagsasabi niya, walang kinalaman doon sa talagang araw-araw, minuto, segundo na sinusubaybayan ng taong bayan na may mananagot na ba sa nagnakaw ng trilyong pisong pondo ng pamahalaan at ginamit sa flood control projects na palpak, substandard at ghost o guni-guni lang. Ang ginagawa ni Boying, pilit niyang binabago ang issue, ang naratibo, pero hindi niya mabobola ang taong bayan. Kasi Pam, hanggang ngayon, kahit sino na lang sa mga kababayan natin, ang inaabangan nilang istorya ay patungkol sa anomalya sa flood control. Bakit yung ayaw mag-comment ng isang Boying Remulla? Bakit dapat bilang ombudsman, ikaw na mismo ang humihiling sa Department of Foreign Affairs o sa palasyo ng Malacanang mismo, sa amo mo si Marcos Jr., na please, i-revoke nyo na yung pasaporte ng isang Saldico. Wala Marlon, no, hanggang ngayon ilang days, may months na eh, no? Magto 2 months na to. Yung mga dapat nating mahabol na kayamanan na ninakaw, kinulimbat, kinurakot ni Saldico, malamang nailipat na ito. Malamang wala na tayong makukuha pa rito kahit singkunduling. Okay, I'll take it from your statement na yan, Marlon. Meron bang role na malaki ang Supreme Court for allowing this to happen? Dapat nagsasalita rin ng Supreme Court pa. Dapat nagsasalita rin ng Supreme Court sa pamamagitan ng oral argument. Yeah. Ituloy na yung dapat talaga April 2, 3, 4 na oral argument hinggil sa BICAM anomaly. Anong petsa na po, mga pinakakagalang-galang na maestrado ng kataas-taasang hukuman? Magno-November na po next week. Gugunitain na naman. 2026 na. 2026 na. Alam mo, pag binuksan lang yan, Pam, may karapatan at may tungkulin ang Supreme Court para ipatawag ang Saldico. Ang malungkot pa, etong ICI, hindi raw nila alam saan daw nila ipapadala yung subpoena para kay Saldico. Kayo naman, kahit naman sino. Ano ba partido ni Saldico? Oh. Diba ako Bicol Party List? Ipadaan nyo ron. Diyos ko, Panginoong Jesus. Marlon, tigilan nga nila tayo sa hindi alam ang address. Merong PDS, personal data sheet, ang isang Zaldico, nandoon ang kanyang address. Yung ang kina JM Morales kung saan-saan ninyo pinapadala eh. Di ba? Kasi Alice ko nga, nalaman nyo na hindi daw ganito naka-enroll, di ba? Di ba? Na paano yung resources na ginamit nyo kay Alice Guo na ngayon na parang dinideprive yung gamit or hindi nyo inaalaw na magamit para kay Zaldico. What's with Zaldico? Yung ninakaw ni Zaldico, Marlon, hindi niya pera yun ha? Pera ng sambayan ng Pilipino yon na dapat pinoprotektahan din ng Korte Suprema. Ang malungkot dito, bigla akong naisip, no? Nung EDSA 1, nagalit ang taong bayan kasi dahil lamang sa pera ng weteng. Corruption sa weteng. Yung pera sa weteng, corruption sa weteng. May isa sa naging issue yun sa impeachment kay Erap, no? Yung isa rin sa inisyo kay Erap. Yung pera po ng weteng ay hindi galing sa buwis ng taong bayan. Yung pera sa weteng, tayaho ito ng mga kababayan natin na gustong manalo, gustong makakuha ng swerte o magkapera sa pamagitan ng sugal. Samantalang dito, pera ho ng sambayan ng Pilipino ang ginahasa dito. Tapos, yung gobyerno hanggang ngayon, nagpapatumpik-tumpik at hanggang ngayon, dinedelay nila ang proseso. Take note, Pam, kailan ang pagre-resume ng hearing, ng session sa Senate? November 10? November 8, November 10, di ba? Hindi pa pala agad makakalendar yung Blue Ribbon Committee hearing ulit. Kasi alam mo bakit? Since nag-resign ang Ping Lacson, ino-nominate uli siya sa floor bilang nagbabalik na committee chairman. So ngayon, pag dinominate siya, so hindi siya agad-agad makakapagpatawag uli ng hearing. Ikakalendaryo niya uli ito para mabigyan ng pagkakataon yung mga resource person na gusto lang imbitahin sa nalalapit na pagdinig. O tumatagal na. Tatandaan nyo pag-resume Marlon ng session sa November, matter of weeks, nagko-close ulit ang session for the Christmas break up to the New Year na. Wala na halos magagawa or ma-accomplish kapag nag-resume this November because it's also the budget season. Closing na yan ng year, Marlon. Year-end na yan. Year-end session. It's yung kay Erap, sorry. Oo, kasi kaya... ang napakatapang ng gobyerno to para patagalin pa nila yung kaso. No? Although hindi matapang ang kapal talaga ng mukha. Kailang ulit-ulitin natin
na hangga't walang napapanagot dito, hindi makakalimutan ng taong bayan. At sisingilin lagi ang Marcos administrasyon dahil sa pagkukonsinti sa mga kurakot sa gobyerno na lahat dito nasangkot ay kaalyado mismo na mag-asawang Marcos at mag-asawang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos. Marlon, nabanggit mo kanina, yung mga kasamahan ni Ombudsman Samuel Martires na nakapiit, ilan sila? I'm sorry. Yung mga kasama niyang pinakulong ni PRRD? Ay, hindi kasama ni Ombudsman Martires yun. Mga Deputy Commissioners ng Bureau of Immigration yun. Si Al Agusino at saka si Michael Robles. Kung saan kitang-kita sa CCTV camera na sa City of Dreams na tumatanggap sila ng worth 50 million pesos na bribe money mula sa Jack something na isang gambling tycoon sa Clark Angeles. And this happened during PRRD. PRRD. And nagkaroon ng Senate hearing dyan, Pam. Yung pagdinig na yun, walang pressure na ginawa ang PRRD sa kabila ng katotohanan na ang mga sangkot na to, si Argusino at saka si Robles, ay mga fraternity brothers sa Lex Talionis fraternity ni PRRD at dating Justice Secretary Bit Aguirre at ang National Bureau of Investigation Director noon na lead agency na nag-imbestiga sa isyung yan, si Dante Gran, ay isa ring Lex Talionis. Ibig sabihin, kahit fraternity brother nila ito, hindi nila ito kinonsinti. At hanggang ngayon, as we speak, nasa kulungan po yung dalawa. Kasama yung nag-bribe sa kanila na isang retired police colonel na si Wally Sombrero. However, Marlon, also yesterday na-acquit ang si Janet Lim Napoles, si Juan Ponce Enrile, sino yung isang girl? Gigi Reyes. Yung habang ang mga, alam mo yun, yung ibang-iba talaga ang Marlon, no? Ibang-iba talaga yung practice nila. Yung kinukulong mo, yung mga may mga ginawang masama, yung mga kawatan, pilit mong ikinukulong. Ito namang administrasyon ni Marcos, pilit pinapakawalan. Pilit pinapawalang sala. Yun yung nakaka-frustrate dun eh. Hindi kasi nasabi ko lang kasi kinukumpara natin si Ombudsman Martires kay Boying Remulla. Na nakita ko, nabanggit mo rin kasi yung mga nakakulong. Naalala ko nga na kahapon, yun yung desisyon na ginawa kina Janet Lim Napoles, no? Paano na si Maya Santos? Correct. Diba? Kasi Maya Santos, ang pinaimbestiga mo, baka purihin ka pa ng mga kababayan natin. Parang ang mabigat pa yung ginagawa na tinuturo nila na DDS daw si Sam Martires. Narrative nila to na ikaw pag kumontra ka at hindi ka umayon sa kagustuhan ng gobyerno to, katulad ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City, DDS ka na. Alam mo bakit? Ginagalit nila, pinag-iinit nila yung mga DDH, yung mga diehard Duterte haters. Ginagalit nila yung mga pinklawan, dilawan na. Huwag kayo maniwala sa narrative niya ni Ombudsman Martires. Huwag kayo maniwala sa narrative ni Mayor Magalong kasi DDS yan. Kahit na nagsasabi lamang sila ng totoo na wala naman talagang kinalaman ang Digong sa mga sinasabi nila, sa mga pinagsasabi nila ngayon hinggil sa anomalya sa gobyerno. Kaya nga Marlon, di ba, tingnan mo, meron tayong yung faces of comparison natin, Martires and Remulla, yung nakakulong versus yung may mga kasalanan pero pinapalaya. And look at Colonel Grijaldo for telling the truth. Di ba? Okay. For telling the truth, nandyan siya na para siyang kinukrucify na you cannot tell the truth ever. Kaya tingnan mo, ang kabataan ngayon confused. Marlon, kasi yung nakikita sa pamilya, dapat sabi nila mother, father, tama ang gawin, bla bla bla. Yung nakikita sa komunidad, bakit may crime doon? Bakit may crime dyan? Bakit merong session ng kung ano-ano singhutan sa likod ng bakuran na ito? Tapos pagdating sa bigger picture sa government, allowed pala ang corruption? This massive kind of corruption is allowed by the administration? So, kanino ka maniniwala? Yung maliit na unit ng community na pamilya mo o the bigger picture na they allow or contradict kung ano yung core values na meron sa family? Nakakalungkot, no? Kaya alam mo Marlon, malaki talaga ang role ng mga nakakatanda. Na halimbawa yung batch natin Marlon, tayo yung pinatulog ng tanghali, yung pinalo ng tambo ng walis tingting, yung dinisiplina sa galunggong tuloy sa munggo, yung pinaluhod sa asin, yung 'di ba pinagsulat ng maraming beses na I will not cheat again during my exam. Ilang pages na tapos mo doon? yung pinaload ng asin, 'di ba? Siyempre mangangalay ka, gaganon ka ngayon, mapapatukod mo yung kamay mo. Tapos makita mo yung asin, titikman ko. Hindi, yung ganong klase ng disiplina na kapag ngayon mo ginawa, masamang magulang ka, masamang tiyahin ka, masamang kapatid ka. Tingnan, si itsura naman ni Boying, sigurado naman inabot niya rin naman yung ganyang klaseng disiplina ng magulang, di ba? Ang problema, talaga pagka
masamang ano ka, masamang nilalang, masama ka talaga, di ba? Marlon, di ba, tama ba sa pagluluto, yung asin at yung suka ang nakakapag-preserve nung niluluto mo? Yes, yes, Di ba? tama. Nabanggit mo yung pagluhod sa asin, tapos yung pag napatungkod ka, titikman mo, si, Tama. si Boying yan, tingnan mo, na-preserve. Di ba? So, Two years, inamin niya na dumaan siya ng ng bypass operation tapos nagkaroon siya ng leukemia. And sinalba lang siya ng anak niya. Meron ng anak niya, meaning, na wait, 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 wait. nag-donate ng dugo sa kanya. Para yung parang nagkaroon siya ng bone marrow transplant. Transplant, using yung sa anak niya. Alam mo, kung hindi mo titignan kung sino yung mga personalities involved, matutuwa ka eh. Pero sige, wag na lang natin tignan kung sino yung personalities involved. But a son rescuing the father, giving a part of himself is very heroic. Wag na lang natin tignan na ang starring dyan eh isang Remulla. Ako, Pam, hindi pa man ako kuryente si Boying Remulla sa sinasabi niya tungkol sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Tingin ko talaga sunog na siya. Noon pa. Sunog na sa kulay, sunog pa sa mga ginagawa niyang kabulastugan bilang opisyalis ng Pamalo. Pam, meron na kanina may nag-comment kay Aimee. Sino? Nasaan daw si Aimee na? Ayun, nakita mo, si Candice Servsori. Kita mo. Tahimik na naman po. Si Candice kasi ang nababasa ko yung dugo ni Dracula. Medyo taas pa yata. Ayan. Anyway, ayan. Tahimik na naman po si Aimee. I don't understand why some still trust Marcos says. Marcos like her. Ako naman, kahapon pa yung budget hearing ng ombudsman, walang dumating na kahit isang, ang isa dumating na senador lang, si Senator Win Gatchalian. Dahil siya yung may hawak syempre nung committee na didinig sa budget hearing on committee level sa ombudsman. Ano take mo? Asa ng Aimee? Pagkakataon na ng Aimee yun. And maintindihan ko ang Joel Villanueva. Bakit wala ang Joel Villanueva? Para, alam mo yun, para hindi niya nagamitin ang pwesto niya bilang senador at gipitin niya yung budget. Personal. Hindi niya gipitin yung budget ng ombudsman. Pero pagkakataon kahapon dapat ng isang Aimee Marcos na umupo sa pagdinig sa budget ng ombudsman. Pero nasa ng lola niya? Ako, Marlon, yung take ko dyan, nasaan yung mga senators? Ang daming bakanting upuan, ha? Abroad. Nasa abroad. Nagbabakasyon po, mga nasa abroad po, kasama ang mga misis, nagsha-shopping. At Marlon ha, ano ang nangyari sa DOT or Department of Tourism slogan natin, Love the Philippines. Yung kinopya mo na nga yung slogan na yan, hindi na original sa atin, hindi mo pa mapasatupad na dito mismo maging turista ang mga lintik na politikong yan para man lang at least kahit sabihin artificial yung ikot ng pera natin, nandito sila. Diba? Nandito sila. At nyo talagang magbakasyon? Nakukuha nyo magpasarap buhay sa abroad. Samantalang hanggang ngayon, marami pa tayong mga kababayan na nasa evacuation center na mga biktima ng baha, biktima ng lindol. Yes, my point exactly. Parang ang kakapal ng mga mukha ninyo na ang issue ng bayan ngayon ay budget pero hindi ninyo inuupuan sa very basic process na budget briefing pero kayo, nasaan kayo? Nasa inyong mga bakasyunan. Sakay ang inyong mga yate, sakay ang inyong, I don't know, or someone else's yacht sa Europe, sa kung saan, sa Greece, sa Spain, sa wherever. And mind you Marlon, yung mga yan wala dito sa Pilipinas. Sumagot si Mara Pinchana Pocas, Aimee ay nasa Sweden Assembly of Interparliamentary Union. No, not Switzerland. But for what I know, nakabalik na or pabalik na ang mga yan. However, medyo late na eh. Hindi nyo dapat kami iniiwan sa mga pagkakataon na to kung yung budget namin ang pinag-uusapan. Merong mga pagdinig, remember, merong mga pagdinig na pwede online. Okay, sige, kung nasa International Assembly ka ng something ng di ba? Sana online. Kasi yun sana yung pagkakataon yun ang pagkakataon na masuri mo yung anong klaseng trabaho ang projection sa ombudsman ng isang Boying Remulla gamit ang pondo ng ombudsman. Mag-participate ka online si VP Sara, remember Marlon, nung nasa Netherlands, tapos dininig sa committee hearing ni Aimee Marcos yung kidnapping ni PRRD. Surprisingly, she appeared via Zoom. Kahit ang laki ng time difference, 8 hours or 6 hours ang difference, Marlon, she appeared there expressing or telling everyone her part of the story during the kidnapping. Nagagawa niya, bakit kayong mga senators kayo mismo, hindi kayo mag-appear sa Zoom at para questionin niya, pinaka-questionabling entity pa naman ngayon, Marlon, ng isang Boying Remulla? Hindi niyo tututukan? Ako man, kaya naman nagpa-particular ako kay Aimee. Pero lahat to ng senadora, nasaan kayo? Bakit si Will lang Gatchalian? Pero bakit ko pinapartikular si Aimee Marcos? Kasi siya yung may sinampang kaso laban kay Boying Remulla. Magandang maitanong yan, di ba? Paano niya ngayon i-deal yun? And although marami nabigo talaga. Ewan ko, naaprubahan ba on committee level yung budget ng ombudsman? So pag naaprubahan na to on committee level, malamang sa plenary na yan. At for approval na rin. And to be honest, Marlon si Aimee rin kasi yung merong pinaka-need na mapatunayan ng sarili niya that I am the different Marcos. I am not the Marcos that my brother is. Yan. Kaya dapat
yung consistency mo ng presence mo, yung consistency mo ng paglaban mo sa budget na to, dapat nangunguna siya. 'Di ba? At nangunguna din talaga dapat ang ating mga mambabatas dahil the 2026 national budget is no joke, having been through the 2025 budget anomaly na meron tayo ngayon. Dapat bantayan at dapat tutulan yung pinupush na Yes. naman nila na unprogrammed funds. Dapat tanggalin na yan. True. And kilalanin natin kung sino-sinong mambabatas ang sinusulong pa rin yan sa kabila ng nabulgar na talamak na anomalya sa nakalipas na pambansang budget. Ngayon gusto pa nilang isulong yan. Sabi ni Corinne Palma, she is not different. User talaga siya. I did not say that she is different. What I'm saying here, siya naman lagi yung merong sinasabi na madilim ang politika ngayon, kulay itim, bla bla bla. Yung ading ko, ewan ko, yung ganito, si Lisa, hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi laging salita. Dapat merong kaakibat na gawa yung kanyang mga sinasabi. Just to be clear, Ma'am Corinne, no? But thank you for your... Corinne Palma, may tama ka. Sa Tagalog, mangga talaga si Aimee, mangga. Kung mangga si Aimee, di ba tinanong si VP kung ano yung palaman niya sa pandesal? Kung mangga si Aimee, anong klase ng... Ang daming klase ng mangga, Marlon, na anong klase siya? Bulok Indian? Na mangga. Bulok na mangga. Regardless kung anong klase variety ng mangga yan. Galing. Oo nga. Hindi ko naisip yun. Nagpo-focus kasi ako doon sa variety. Pero seriously, before we end, anong variety ng mangga ang gusto mo? Ako, yung maliit. Yung nabibiyak yung yung buto? Hindi, yung maliit mismo, yung maliit na mangga. Ano tawag doon? Ano, laruan? Sa Cavite, meron akong China, may malaking furniture doon sa may General Trias. May puno sila ng mangga. Tapos meron pa yung katabing puno ng mangga. Alam mo yung pagka nakakita ka matambok na lupa, yung isipin ng mga bata na nuno sa punso. Maraming anay. Hindi, maraming anay, pero ang isip ng mga bata na may nuno sa punso. Tapos pag dinaanan mo nung bata tayo, tabi-tabi po. Tapos kaya naalala ko lang, kasi gusto na magsukit ng manggang yun. Naghahanap ako nun, Pab, kasi gusto ko itanim din sa akin yun. And yun ang gusto ko. Baka mayabol niyo pa anong klaseng mangga yun? Yung maliit na mangga na yun. Uy, padalan mo na lang ako. Pahuhutan yung mangga na maliliit. Yun sabi ni Luz Tala, uy, may kilala akong Tala, kaibigan ko si Dong. Di ba yan yung kanta ni Sara Geronimo? Wow. Sige, may kasama sa'yo dapat pa ba? Di ba si Leo di Ina Reformina yun? Yung ba yung si Leo di Ina Reformina? Hindi. Hello, Ina! Yung si Ina, kamusta po? Kamusta? Marlon, ilan na naman ang na-bad trip natin ngayong araw na to dahil sa mga balitang yan at sa ating madiin na mga opinion tungkol sa mga balitang yan. At dapat, habang nakikinig kayo sa amin, pag nagbuntong hininga kami, makisabay na rin ho kayo. Mapabuntong hininga na. Uy, Marlon, meron daw puno si Luz Tala-Tala. Pero paano bang yun? Baka naman, ito, ilaw mangingi. Yung, paano ba tinatanim yan? O binhi, o saan nakakabili? Bibili ho ako niyan. Gusto ko talaga na, may kontakin niyo po siya. May puno ko mangga di ba, Pam? May Carabao mango ako sa Indian mango. Yan, gusto ko talaga. Bigla ko lang naalala kasi tinanong mo ko. Iyon, oo nga. Indian mango, masarap with ginamos. Yes. Ginamos, I like ginamos. Ginamos, naalala ko yung yung ginawa mo, Pam? Yung kinain mo na, sinawsaw mo na, yung palakala mo, turon. Ang sarap ng yung pala, kala mo lumpia. Akala ko lumpia. Ang sarap ng hiwa ko sa gitna, bubuhusan ko na ng suka. Pinigilan lang ako ni Mrs. Kingmaker. Hoy, ano ginagawa mo? Tapos, ano ba ito, ma'am? Sabi ko, turon yan, ba't mo lalagyan ng suka? Kala ko kasi, tapos tingnan nyo meron akong minsan lang magluto. Meron akong paso, sinubukan ko magluto. Ayan. Ano yung luto mo? Wag mo na sabihin. Malamang itlog. Sige na, maraming salamat po sa inyo. At happy weekend, guys. Yes, correct. Yung mga anticipated mas mamaya, yung mga walang oras bukas, pwede po. Yes. At yung mga gustong maghila-hilata pa sa kanilang mga salaset at kanilang mga higaan, deserve nyo yan. Yeah. Sa mga hindi pa nakakapanood ng Karate Kid, The Legend ba yon sa Netflix? Titigan nyo lang po. Titigan nyo lang po yung bida. Wait. That's giving it away. That's giving him away. Wag mo na lang sabihin. Titigan nyo po, kamukha po ni Marlon si Jackie Chan. Yun yung sasabihin ko nga. Paano Marlon, maraming salamat dyan sa maraming salamat dyan sa recommendation mo ng Netflix movie na yan. Karate Kid Legend, The Legend, tama ba? Panoorin po ninyo. Maganda siyang pang family bonding because Marlon, ako, di ba pinanood ko. Natuwa ako sa recommendation mo. Doon sa sinasabi mong may kamukha, minessage ko, sabi ko panoorin mo. Tapos yung family ko, sabi ko, papanoorin naman. Sa susunod yung mga reko mo, yung mga drama naman na pinapanood ko, ayaw mong panoorin. Ayoko. Kaya ka nanonood para maging masaya ka. Hindi ka manonood para paiyakin mo sarili mo. Hindi ka manonood para takutin mo sarili mo. Di ba? So sinasabi mo, tinutorture ko sarili ko? Oo, yun. Masyado yung pinatirapan sarili. Gusto yung malibang.
sisingot-singot, mamaya sumisingat-singat na, umiiyak na, drama, di ba? Klase yun. Nakakabwisit ka. Patapos na lang eh. Maraming salamat po.